walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Balitang Pinas. Mangiyak-ngiyak si Mayor Jing Capil na ipagtanggol ang kanyang sarili sa ginawang Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros at Senator Gatchalian. Nadawit ang pangalan ni Mayor Jing Capil sa Pogo at di umano nagbigay ito ng special treatment sa illegal na Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Napag-alaman na noong 2021, nagbigay ng letter ang CIDG sa opisina ni Mayor Jing Capil na nagpapaalam na merong mga krimen na nangyayari sa Lucky South 99. Ngunit iginit ito ni Mayor Jing Capil na di umano hindi niya natanggap ang mga liham kahit kitang-kita sa mga dokumento na nareceive ito ng kanyang opisina. Naghahanap na talaga ang tinatawag na under the table para mapadali ang pag-aasikaso ng mga dokumento sa mga opisina ng ating lokal na gobyerno. Kahit nasa 5 taon na pag-ooperate ng illegal na Pogo sa Porac ay mahigit 5,000 lang ang milyar na nakukuha ng munisipyo para sa Lucky South 99 na milyon-milyong piso ang kinikita nito kada taon. Di umano, Mayor, ang dapat na milyon na para sa munisipyo ay nasa bulsa mo. Didinigin na ba ng ating Pangulo ang panawagan nila Senator Risa Hontiveros at Twin Gatchalian na itotal ban na ang Pogo sa ating bansa? Kaya dahil sa kontrobersyang ito tungkol sa Pogo, nagbigay na ng samot-saring komento ang ating mga madlang netizen. Pera kasi ang tinatapal kay Mayor, kaya pikit mata na lang. Kawawa naman ang mga taong bayan. Dapat dyan, matik kulong na yan. Kung maliliit na tao lang yan, kundi patay, kulong kung mga mahihirap lang yan. Halatang may kinalaman, tingnan nyo yung mukha, hindi makatingin. Hindi nabasa ng Mayor. Natatakpan kasi ng pera yung mga mata niya. Mayor na walang alam, walang kinalaman, walang silbing Mayor ka pala. Whether there was a no letter, di mo alam ang nangyayari sa sinasakupan mo. Anong klase kang namumuno? Dapat imbestigahan lahat ng LGUs to national na maaaring sangkot dyan. Sila ang gusto namin makitang makulong without bail. Your Honor, isa kang bayaran na Mayor. Halatang mga sagot mo, parang umiiwas kang sumagot ng tama. Dapat sa'yo kasuhan din. Mayor ka, nasa iyo ang power para gawin lahat ng makita mong kakaiba. Ang laki ng Pogo na yan at ang daming tao, labas-pasok, imposible wala kang alam. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001, meron na na-detect ang PNP CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Kung makikita ho natin as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. So, exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, may nakita rin illegal drugs at that time, nung nag-grade this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. No? Pero pinalampas lang ito until 2024, no? 4 years after. So ganong kahaba pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Gusto ko itanong si Major Hosmilio, kayo nagpadala nitong letter, Major? Yes, Your Honor. Ano ang nag-udyok sa inyo para ipadala itong letter na ito? Base po sa naalala ko, Your Honor, nag-assume po ako as Provincial Officer of the CIDG Pampanga June 2021. And then, meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam,
serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Mr. Chairman, wala pong aramis. With due respect po. Mayor, mamaya na po kasi nagtatanong pa po si Sen. Yeah, meron tayong Sorry po. procedures, Mayor. You'll be recognized later. Nagsakit-sakita na si suspended mayor Alice Guo o Guwaping matapos ni-reject niya ulit ang imbitasyon sa Senate hearing para sa pag-iimbestiga ng illegal na operasyon ng Pogo sa bayan ng Bamban at ang pagiging Filipino citizen niya na kahit napatunayan na ang kanyang pagiging tunay na Chinese, todo deny pa rin sa paratang si Mayor Alice Guo. Ayon pa kay Senator Risa Hontiveros, hindi lang siya ang na-traumatize, ang mga human trafficking victims, mga dayuhan at mga Pilipinong pilit na pinagtatrabaho sa Pogo Scam compounds ang mga tunay na na-traumatize. Pati ang sambayan ng Pilipino na traumatized na dahil may Chinese national na naging mayor ng Pilipinas. Oh my God! Grabe to. Asgas na sa Senado ang ganitong alibay na magsakit-sakitan at ito ang kinababahala ng taong bayan. Kung tunay na merong sakit si suspended mayor Alice Guo, bakit wala ni isang doktor ang magbibigay ng medical certificate para sa kanyang sakit na sinasabi? Totoo ba ang iniisip ng taong bayan na wala na sa bansa si suspended mayor Alice Guo? Kailan ba matatapos ang kontrobersyang ito? Sino-sino ba talaga ang nasa likod ng illegal na pugo sa ating bansa? Bakit hanggang ngayon wala pa ring imik ang ating mahal na Pangulo? Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito, nagbigay ng samot-saring komento ang ating mga madlang netizen. Kapansin-pansin na ilan lang sa mga senador ang nananawagan na total ban ng Pogo sa ating bansa. Nangangahulugan ba ito na nakikinabang sila dito kaya tahimik sila at maging ang palasyo ay wala ring kibo dito? Alam kasi ng mga Pogos na nababayaran ng ating mga opisyales kaya ginagamit sila. Paalisin na lahat yan, legal man o illegal. Bakit tayo pa ang dapat matakot sa sarili nating bansa? Diyos ko Lord, sana naman matapos na po ang issue ng Pogo. Ba na yung Pogo? Ginagawang front lang ng China yan. Pinapasok na tayo ng China. Baka sa susunod, pati Pinas ang kinina ng China na yan. Tama, iba na ang Pogo sir. Para sa kaligtasan din ng mga mamayang Pilipino, walang Pogo, walang mamamatay. Mga inchik na yan, ikulong na, pati si Kibuloy, ikulong lahat, impakto ng ating bansa. Ba na yan, napakagulo na. Makita mo na talaga ang nakinabang dyan at mga involved na tao na mga politiko nagwawala na. Nung nakaraang linggo po, lumantad po ang totoong pagkakilanlan kay Alice Guo. Salamat sa NBI. Wala na pong duda na ang ating kaisipan na siya si Guo Huaping, ang isang Chinese citizen na pumunta sa Pilipinas ng murang gulang. I know that the Office of the Solicitor General has filed a petition for cancellation of Mayor Guo's Certificate of Live Birth sa RTC ng Tarlac noong nakaraang Biyernes. Alam ko na hinahanda na din nila ang petition for quo warranto na magpapatanggal sa kanyang pwesto bilang mayor. Sana maging malinaw ang mensaheng ito. Ang Filipino citizenship ay hindi parang candy na ipinamimigay. Filipino citizenship is not for sale. At kung ginamit mo pa ang pekeng pagka-Pilipino mo para tumakbo sa anumang pwesto, kung ginamit mo ito para tumulong magpalaganap ng krimen gaya ng money laundering, human trafficking, o magtrabaho kontra sa pambansang seguridad, dekada man ang lumipas, dadating ang araw ng pagtutuos. You took advantage of our brittle regulatory system. Our system may be brittle, but it is not broken. Sisingilin ka. Sinisingil ng sambayanan si Mayor Guo. There are many questions yet unanswered. Sino si Miss Alice Leal Guo? Tubong Tarlac.
na pinanganak sa parehong araw ng kapanganakan ni Mayor Alice Leal Guo. Nasaan na siya? Ano ang dahilan? Bakit pinuslit si Guo Huaping dito? At sino ang mastermind? Yung kanyang tatay nga kaya, ayon sa pananaliksik, ay di umanong involved sa United Front activities ng Communist Party of China. Saan siya humugot ng lakas ng loob na tumakbong mayor? O ito na ba ang plano mula sa simula? Is she working with Chinese triads? With the Chinese government? Or both? Sabi nila, hindi daw pwede both. Pero ito nga, nakita natin sa isang article sa Washington Post. The Communist Party of China has a history of using criminal syndicate families when it suits them. But the question we want to answer here today, and perhaps the question we are capable of answering, who are enabling her and these pogos? Are there protectors within our government? Bakit tayo umabot sa ganito? Before I call on the COMSEC, I'd like to acknowledge gratefully the presence of Senators Nancy Binay and Sherwin Gatchalian in today's hearing. Maraming salamat sa inyo, mga kasama. Would either of my colleagues like to make an opening statement before I call on the COMSEC? After the COMSEC. After na rin? Hindi na. Okay. Thank you. All right. So COMSEC, please acknowledge the resource persons and report on the status of the subpoenas. Thank you, COMSEC. So pero meron tayong report on the status of the subpoenas and also additional invitations na yung ibang sinerve na subpoena, yung ilan natanggap, but the recipients are not here. They are absent. Meron namang mga inisyo ang komite na subpoenas, either fake yung address or totoo yung address pero wala yung tao doon. So before the chair makes a ruling, Senator Nancy. Madam Chair, just a clarification, Madam Chair. Lahat ho ba yung in-announce ni COMSEC na guest? Sila ho ba yung nakaupo dito sa lamesa? Or meron ho ba tayong mga bisita na nakaupo ho sa likod? Meron po tayong mga bisita na nakaupo sa likod kasi hindi naman po Okay. kasya. Madam Chair, can we just request if they could just stand up para the committee would know kung nasan itong invited guests natin? Before I request our resource persons to comply with the request of Senator Nancy, I'd just like to acknowledge the presence of our Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Salamat, Sen, for joining us in this hearing. So could our resource persons Request all please, our resource persons were all acknowledged, rise. please stand up so that you could be properly recognized na kung saan kayo nandun. Madam Chair, baka we can also request our baka pwedeng yung kasi may nakikita akong resource person na nandun sa likod. Baka pwedeng ilipat sila sa harap para just in case na meron tayong tanong sa kanila, mas madali ho silang makakasagot. So OSAA, paki-facilitate po iyon. Yung additional resource persons per agency, ipalapit sa harap dun sa likod ng mga principal nila. Salamat, Sen Nancy. Thank you, Madam Chair. Thank you. Sen Sherwin? Thank you, Madam Chairman. Madam Chairman, nakaka-dismaya at nakaka-dismaya dahil pang-apat na hearing na natin to at inibitahan natin itong mga mahalagang resource persons para mabigyan sila ng pagkakataon magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side. At yung ibang mga personalidad dito, nag-issue na tayo ng subpoena pero parang walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng subpoena, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Itong pag hindi nila pagdaluho dito ay
kawalan ho yan para sa kanila dahil mawawalan sila ng oportunidad na magpaliwanag. At para sa akin, sinyalis ho to na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. So dito na nga matatapos mga kapinas. Ano na ang masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment ka na. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa i-upload naming mga balita.